December 17, 2015. Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, kaya hindi natin makakasama ang nag-iisang alkalde ng Himpapawid na si Mayor Fred Lim. Pero itong aking makakasama ngayong umaga, higit na mas maganda ito kesa kay Mayor Lim. Why not? Si Miss Pelita Peralta. Good morning. Gumising na kayong lahat ha. Dapat magbanat-banat na tayo. Huwag masyadong inaantok-antok dahil umagang-umaga at marami tayong news ngayon. Diba no? Ayun. Ang dami nangyari. Marami nangyari. Ang dami nangyayari. Ang gulo. Pero alam mo Pilita, sa Yes, pangalawang sir. pagkakataon, hindi ko alam kung baka ito na yung regalo sa akin ni Santa Claus. Bakit? Pero pangalawang araw, hindi ako na traffic papunta dito sa ating opisina. Talaga? Buti ka pa. Hindi ko nga maintindihan kung bakit Kasi nagdadaan ako dito sa Marcos Highway, tapos dire-diretso yun sa Aurora Boulevard. Pero for some reason, parang medyo maluwag ang traffic. Hindi ko maintindihan kasi hindi naman yan Metro Manila wide dahil kasi marami sa ating mga kasamahan dito Natatraffic. natatraffic, umaangal. Iniisip ko tuloy, baka dahil dun sa bagyo hindi na Naglabasan. hindi nagsilabasan yung mga tao. Oo nga, pag wala namang gagawin, wag munang lumabas para makatulong tayo sa trapiko, di ba? Stay home na lang, nood ng TV, pahinga rin. Hindi, tsaka alam nyo naman, yung minsan nakakainis pag maririnig natin sa gobyerno yung wag na lang kayo lumabas, na lang kayo sa bahay para hindi kayo hindi kayo makapagpa-traffic. Sige, padala nyo kaming pera. Okay lang sa akin yun. Paris dun sa APEC. Kaya nga lang, kung ating susumahin yung stress na ating yung nararamdaman nating stress sa pang-araw-araw, mas mabuti na nga lang humilata na lang lalo na dahil malamig ngayon. Hindi, tsaka yung magkakasakit ka pa. Magkakasakit ka sa inis. Tsaka mapapamura ka. Magkakasakit ka sa inis. Tsaka Cause of sickness, inis. mamumura mo na lahat Oo. Pero tayo, Nakakainit ang ulo, no? tayo Pilita, kahit na umiinit ang ulo natin at gusto natin magmura, hindi tayo pwede nagmumura lang basta-basta dahil sinasabi nga mga broadcaster tayo, di ba? Kaya dahil broadcaster tayo, dapat ang asal natin pang-broadcaster. Tsaka may breeding naman tayo. May breeding at sibilisado tayo. Hindi po pwede yung para lang, kunyari, Pero sure ako. maka-attract tayo ng attention. Pero sure ako. Magmumura tayo. Hindi naman dahil nagmumura ka matapang ka. Ayun. Hindi naman nakikita ang pagkamatapang mo dahil nagmumura, di ba? Kagaya yung mga sa Facebook, 'di ba? Kung magmurahan, My mag-insultuhan. God, sa social media, Sa social akala mo may media. gere, no? Akala mo. Pero pag harap nagkakaharap-harap mo. yan, Harap mo. walang gano'n. Kasi iba Kaya nga virtual world na yan di ba? Yung kunwaring mundo. At saka minsan, di nila pangalan yun Ayun. Kaya matapang. Malakas talaga ang loob. Ibig sabihin, pag malayo. Pag malayo. Pag Pag hindi ka maabot, di ka kilala. Pag face-to-face kasi, tapos yung one-on-one. Kung face-to-face nga kayo, meron ka namang hit squad sa likod mo. Ibang usapan. At saka nakakainis pa dyan. Matapang ka. Yung mga yung hindi nagsistick sa issue, yung issue, hindi ka maka-argue, yan ang malalaman mong tao may utak at wala Ang may utak can stick on the issue. You can actually discuss it. Yung iba, babanat ng personal para lang, dahil wala na silang masabi. Pag-usapan natin larangan ng politika dito. Yung word war na nangyayari ngayon dito kay Mar Rojas. Galit na galit na sila, no? Kay Rudy Duterte. Minsan inihahambing nila doon sa nangyayari kay sa Amerika ngayon, di ba? Mainit din Nagkakasabay talaga ang politika dito At Tsaka doon. Meron din motor mouth yung Republican candidate negosyante si Donald Trump. Diba? Masakit din magsalita. Kaya minsan inihahambing nila dito sa nangyayari dito sa Pero nagsalita rin ba sila ng sampalan, suntukan at barilan doon? Actually, ng presidensya kung pakikinggan mo yung bibig ni Donald Trump, talagang talagang si rude. Donald. Diba? Rude Yeah. at may pagkabastos. Yung talagang nakakasakit. Minsan sexist pa. Pero ang masasabi ko naman kay Donald Trump, unang-una, he does not admit to having committed any capital crimes. Correct. Ibig sabihin,
iba yun eh. Yung pag nang insulto lang siya sa'yo. Nang-iinsulto siya Nang-iinsulto dahil siya may sa'yo. alam Pero siya. wala siyang inaamin na Parang- ginawa kong krimen. Oo, tsaka may alam siya eh. Diba? At Oo. hindi rin siya nagbabanta na Yari ka. Oo. Oo. Yung babalikan kita. Ang mahirap dito kasi, yung patutsyadang yun, parang threat na yun eh. Diba? Oo, threat yun. Hindi veiled, not so veiled threat. Oo. Pero si Donald Trump, ang pinakamasakit na sinabi niya, yung wag na raw papasukin yung mga Muslim na mga immigrants sa US. Oo, medyo Siyempre, nagalit racist yun. Racist yun. Pero tingnan mo naman, Generalize niya no? generalize niya nga, pero ang practical din naman yun dahil kasi talaga naman galing sa Middle East yung mga nagpapasabog eh. Oo. So yun ang pagiging practical. Immigrants galing eh. Yun ang sinasabi niya. Tsaka malay mo ba kung ilan to, 10,000 yata yung ina-naturalize nila, gagawin nilang American 60 cents na mga galing dun sa Syria, tsaka Afghanistan, Iraq. Paano na lang, 'di ba? Pero sabi niya ano na lang, less risk. Parang yun ang sinasabi niya. Ayun, tama. Wag na mag-risk. Anyway, bago natin bulat-latin yung mga Issues ngayon. mga issues na makakapanayam naman natin live sa linya ng telepono. Ito. Ang vice gobernador ng lalawigan ng Zambales, si Vice Governor Ramon Lacbain. Okay. At siya ay magbibigay ng ulat sa atin ukol dun sa naging epekto sa kanyang probinsya netong bagyong Nona. Ako, oo nga. Maraming napektuhan. Good morning, Vice Governor Ramon Lacbain. Hello po, Vice Gov. Vice. Yes, Hello? Good morning. Good morning, Vice. Opo, good morning po. Magandang umaga ho sa inyo. Hello, Hello, magandang narinig umaga niyo po po. Yes, Kamusta sir. po ang probinsya ninyo ngayon? Yes, sir. Naririnig na kayo loud and clear. May ulat po Opo, kayo magand- tungkol sa typhoon damage. Actually po, sa kasalukuyan, nagbabiyahe din po ako ngayon mula Subic. Papunta po ako ng Iba. Opo. Wala naman pong naging damage po ang bagyong Nona po dito sa aming probinsya dahil sa umulan lang po ng malakas pero hindi naman po, wala naman pong naapekto ang malaki po dito sa aming probinsya. Ano po ba ang mga paghahanda na isinagawa nyo? Kasi napakaganda niya kung sasabihin nyo na walang Nangyari, oo. walang seryosong pinsala siguro. So, meron ba kayong ginawang extraordinary measures para matiyak ang kaligtasan? Saka ng may inyong parating ho ulit na bagyo, no? Si Onyok. Onyok? Oo. Opo. Siyempre po, ang ginagawa naman po madalas diyan yung aming Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ay naka-standby po yan at patuloy po yung kanilang pakikipag-ugnayan sa mga Municipal Disaster Risk Reduction Management Offices po namin sa iba't ibang bayan ng Zambales. Pero salamat nga po sa Panginoon dahil ang Zambales po ay hindi naman po sa isa sa mga probinsya na direktang apektado po ng bagyong Nona. Hindi po kagaya nung nakaraang bagyong Lando, talagang naapektuhan po yung aming mga bayan sa Northern Zambales, yung mga bayan ng Masinloc, Candelaria, Santa Cruz. Pero ngayon po ay hindi naman. Nakaramdam lang po kami dito ng pag-ulan, pero wala naman pong naging masamang epekto sa amin po mga bayan-bayan. Vice, ngayong mga araw na ito, sinasabi na umiiral na yung climate change, na pagbabago ng panahon. Siguro nung tayo bata pa, pag panahon ng Christmas, ng Kapaskuhan, hindi tayo kalimitan nakakaranas ng ganitong pagsusungit ng panahon. Pero ngayon nga, dahil sa climate change, iba na. So, ang mga lalawigan ba, kasi alam naman natin may poder yan, may pondo, at merong mga logistics. Meron na bang mga permanenteng nakaumang o naka-preposition na paghahanda para sa pagdatal ng ganitong mga bagyo, yung mga low pressure area, Mga evacuation centers Ayun, po ba? Meron yun. na dyan? Evacuation centers po sa Zambales? Totoo po yan. Talagang kasama po sa paghahanda po ay ang pag-identify ng mga evacuation centers kada bayan po. At hindi lang po pag-identify, kundi pagsiguro na itong mga evacuation centers na to ay nakahanda po tumanggap ng mga evacuees. Pamamagitan po ng paglalagay po dito ng mga comfort rooms, yung availability po ng tubig. Yun. Kaya nga Yun, dito po importante. sa amin, kung ano po yung identified na evacuation centers, ay ini-enhance din po yung kanilang mga facilities dahil usually po yung mga evacuation centers dito ay yun din po ang ating mga public schools sa Zambales. Okay.
Nung araw yung nung problema pa yung lahar, alam ko dito sa Zambales, Vice, no? Problema yung pagragasa ng lahar. Pero ngayon, wala na yan, no? No longer a problem yan kahit nasaan sa probinsya. O problema pa Ah, ba to a limited extent? actually po, yung naging pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991, Mhm. hanggang sa ngayon po ay siyempre nararamdaman pa rin po namin yan In certain dahil areas. sa yun nga ho nangyayari po sa aming mga pagbaha, lalo po dito sa may southern Zambales, Opo. ay epekto pa rin ho yan itong nakaraang pagputok ng Pinatubo. Mhm. Pero hindi naman na po siyempre kagaya ng dati. Yes. Kaya nga, ang isa ho dito, lagi pa rin namin binabantayan, ay yung pong aming mga diki dito, Mhm. dahil kasi po, yung pong tinatawag na Santo Tomas River, yan po ay covered with lahar po yan. At para lang hindi dumaloy po yung mga lahar sa aming mga kabayanan dito, ay kinailangan magtayo ng diki. Kaya yung diki na yan ay sinisiguro pong na-maintain po lagi, at kung nagkakaroon po ng breach yan, ay kinakailangan maayos kaagad. Dahil mahirap po na kapag bumigay po itong mga diking ito, yun yung mga lahar na naka-impact yan ngayon, ay dadaloy din po sa aming mga bayan-bayan ng Zambales. At kung imagine niyo po yung dike na yan, mas mataas po yung deposito ng lahar dyan kaysa po doon sa mga kabahayan sa ibang bayan po natin sa Zambales. Kaya patuloy po ang pagbabantay dyan sa mga diki na yan. Ayun. Okay. Mas mataas pa pala yung level ng lahar. So you can just imagine, kung doon sa sa Netherlands, 'di ba, sa Holland, Mm-mm. mas mataas yung tubig kaysa doon sa mga kabahayan, no? Kaya meron din silang mga dike ron. Oo. Pero dito ang raragasa ay lahar. Sa Nakakatakot. Zambales, oo. Anyway, hindi ko alam Pampanga. kung napapansin mo to, Miss Pilita. Tatanong din natin kay Vice Governor. Oo. Pero ngayon, dito sa mga lansangan ng Metro Manila, nagkalat na yung ating mga kapatid na ITA o AITA. Oo, nandito nga sila Oo, ngayon. namamasko. Mm-mm. Dito lang sa may harap ng E-Road, diyan sa may Mm-mm, kanto mm-mm. diyan, sa may Hemadi ang dami. Yes. Nagso-soft drink, nakita ko nung isang Oo. araw. So, Vice, alam natin na maraming ita dito sa inyong lalawigan. Yes. Ito ba ay somehow kinukupkup o naaalagaan? Nagtataka lang kami, bakit tuwing Pasko, Nandito sila. Oo, nagagawi sila dito. Ngayon, bagamat natutuwa ang marami sa atin dahil ita, nagsibaba na yung ita, parang minsan kawawa rin itong mga ito dahil silang unang mga Pilipino, tapos ngayon reduced sila to the level na panhandling na lang o nanlilimos na lang. Vice. Hello po. Yes, Vice. Yung tungkol po sa ating mga pasensya na po, medyo napuputol lang po yung line at nag-drive po kasi ako. Choppy Pero ba? alam nyo, yung pong tungkol sa ating mga kapatid na mga AITA po, at least dito po sa Zambales, may pagmamalaki naman po natin na dito sa Zambales, hindi naman po ganyan po ang kanilang kalagayan dito dahil although sila po ay naapektuhan ng malaki nung pumutok ang Mount Pinatubo dahil yung dati po nila mga tirahan, Ayun. sila sa may paligid ng Mount Pinatubo, sila po ay nakatira sa mga kabundukan. Kasi dahil nga po pumutok ang Pinatubo, kaya napilitan po na mas marami po sa ating mga kapatid na AITA ay nakatira na po sa mga resettlement sites dito sa Zambales. Mm-mm. At sila naman po ay meron na akong programa para sa kanila, hindi lang po yung ating pamahalaan, pati po yung mga non-government organizations. Lalo-lalo na po pati po yung ating mga simbahan. In fact, ako po, madalas akong pupunta sa mga remote communities. Nagsasagawa po tayo ng mga medical dental missions. Sila po yung ating mga target na pinupuntahan. So nakikita naman po natin na maayos naman po yung kanilang kalagayan doon. Nag-aaral na po yung mga kabataan. Very good. Malaki. Nag-aaral. Opo, nag-aaral po. Marami po sa kanila nag-aaral po. Marami na rin po sa kanila, mga professional na po. At dito sa Zambales nga po, meron ng programa si Governor Elcani. Ngayon po ating mga kapatid na AITA ay tinutulungan po sila na makatapos bilang mga teachers para na sila na po yung pwedeng magturo na mismo sa kanilang mga remote communities na talagang nasa malalayong lugar po sila dito sa ating lalawigan. At yung siguro po yung mga iba naman po nakikita po ninyo na mga kapatid din natin mga AITA ay kasi po alam niyo pag sinabing AITA hindi lang naman po yan mga taga Zambales marami Pampanga. din po galing din po sa ibang probinsya. Oo, marami, Oo. oo. Palagay ko naman po siguro yung mga taga Zambales masyado nang malayo sa kanila para pumunta pa ng Manila. Tsaka medyo maganda kalagayan nila dyan. Nakabisita ako. Dati, oo. Meron nga palang Oo, charity, Nakapunta ho ako dyan, Vice,
sa Opo. isang resettlement nila. Ayun. Magandang Oo, kalagayan at dito naman. nga ho, talagang nagtatrabaho naman po sila ng maayos. At meron din naman po syempre yung iba pa na ganun din po, pumupunta sa mga tanggapan ng ating gobyerno para humingi ng tulong. Pero sila naman po inaasikaso at katunayan nga, nais ko rin pong i-commend yung ating NCP, yung National Commission on Indigenous Peoples. Dahil talagang sila po yung talagang nagiging kaugnay po ng ating pamahalaang lalawigan para siguraduhin na yung mga pangangailangan ng ating mga kapatid na AITA ay maasikaso. Dito nga po sa amin sa Provincial Board ngayon, isa po sa pinag-uusapan dito ngayon ay yung tinatawag nating representation po ng ating mga kapatid na AITA sa ating mga sanggunian, sa sangguniang kalalawigan, sa sangguniang bayan, para po mismo meron na po silang kapwa nila AITA na legislator na po, na member ng Provincial Board o member din po ng ating mga sangguniang bayan. So kasalukuyan po yan ngayong tinatalakay sa ating Provincial Board ng Zambales. Ayun, sana maganda yon. May representative, ano? Okay. Oo. Thank you very much. Salamat po, Vice. Vice, thank you very much. Sa panahon na Opo, inyong maraming binigay para sa salamat din po programa. sa inyo. Merry Christmas, Happy New Year po. God Merry bless po. Christmas po. Merry Christmas, sir. Okay. Yan po si Vice Governor Ramon Lakbay ng Zambales. Alam, maganda yon, ha? Yung mga proyekto nila, no? Pero ako Para sa naniniwala itas, itong oh. indigenous people dapat magkaroon ito ng party list na malakas-lakas o siguro bawat isang tribo merong party list. Oo, Kaya meron kita, naman nga nagre-represent sa meron, Fort pero Hall, parang oo. mahina. Pero kulang. Kasi yung mga party list natin, ang dami puro kalokohan lang yung mga Oo. yung mga yung marginalized kuno. Oo. Eh, yan ang mga marginalized. Oo. Isipin mo. At sabayan din natin ang panawagan sa mga motorista, lalo na kung kasi biglang tumatawid minsan sa kalye yung mga batang ita ngayon, yung manlilimos. Napakaliit po niyan. Baka Ingat, masagin yun. Oo. Oo. Tsaka sana ang Lalo na nananawagan pag- ako. Oh. Kasi alam mo, yung term na to medyo pero minsan kinadidirihan no. Wag Bakit natin naman? ganon. Parang feeling nila, sino to, pang ganon May pagkaganon yung ibang tao. Dahil Nakita ko yun sa Boracay, parang paglapit, akala mo, ano sila, naiinis nga ako dahil baka mas maputi sila ng alam mo isang naman ligo. ng mga tao. Diba? Anyway, Oo. alamin po natin ang tumpak na oras. Ang oras po natin ngayon ay 10:23 ng umaga. That time check is brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products. Yung dalawa kong anak, nako, sports ang hilig nila. Yung isa, football, varsity. Isa naman po, volleyball. Pangarap nga niya maging Philippine team eh. Masayang masaya ako na pareho silang mahilig sa sports. Dahil alam ko, dahil sa sports, hindi sila mawawala sa mundo. Kilalanin ang PBA Party List sa Facebook at sa pbapartylist.com. Ayun. Okay. Uy, Ako, yan na. Gardo. Easy. Wala. Maganda naman ang news Nakalimutan ko. Kasi Oh. kanina i-acknowledge ko na si Gardo. Kaya lang meron tayong na-interview. Kaya medyo nagtampo. Medyo nagtampo. Yeah, Gardo, easy lang. Hindi, kasi kahapon pa Oh. tumainit ng ulo dahil itong aso natin, marunong magbasa ito Binabasa niya yung Buti periodico. pa siya. Saka nanonood ng news. Ah. Nanonood ng news at Oo. nakikita niya yung kababawan ng mga taong nagpapanggap na gustong maging leader. Oo. Hindi ko na lang Talaga papangalanan. nagpapanggap. Hindi naman isa o dalawang tao lang yan dahil kasi halos lahat nga sila. Sabi ko nga mas maganda nga. Ang hirap mamili ngayon. Ang hirap mamili. Mas madali kung Oo. yung tumatakbong vice, vice president, yun na lang tumakbo. Parang ang sarap mag-abstain ngayon no? Medyo. Ayan, yan paliwanag ni Gardo, yung kanyang political opinion. Naintindihan mo naman yung sinabi niya. Oo. Ano sinabi niya? Sabi niya, tama raw yung sinasabi natin. Okay. Agree ka lang ha. Oo. Gardo, wag kang aapila sa amin ha. Sabi niya, Oh. tama din daw yung desisyon ng Korte Suprema na no bayo, no boto. Talaga? Paano yung pag-extend? Na Yung hindi nila in-extend? Okay sa'yo?
Hindi, Kasi marami nag-birthday. Dapat in-extend na nga. Ayun na nga eh. Kasi tama yung iba. Sabi nila, nung nag-end yun, hindi pa sila 18 hindi pa sila makakaboto. So gusto sana nila, extend yun naman para doon sa mga bagong nag-18 para makaboto sila. Ano ba? Tama talaga pag hindi nakapag-bio. Oo. Ako wag paboto. I go for that. Pero Para 6 mawala yung months- flying voters din. Malinis 6 muna. months oo. pa naman. Ano ba naman yung... Bigyan nila 2 months. O kahit 1 month. Oh, parin ng Itong mga buong- nag-birthday itong buong na Enero. naman. Ano? Itong buong Enero. O hanggang Pebrero. Mm-mm. That's enough time para makulate naman nila, di ba? Kung ang contention nila is computerized na lahat yan, di hindi dapat Computer maging- naman eh. hindi Dati na- nga manual. O, di ba? Oh, Oh. Dati panahon natin manual eh. Diba? Papindot-pindot Mas na lang. madali naman ang computer kaysa manual. Tsaka ako totoo, kung ayaw niyo yung mga sabing irresponsible na isang taon na yan, hindi nyo ginawa. Doon sa mga nag-birthday man lang, yan man lang ang pagbigyan nila. Pero Diba? mabalik Hayaan tayo mo dun sa makaboto. pinag-uusapan natin kanina. Alin Ang babaw doon? ng mga issue. Alin doon? Ang babaw ng... Alam mo, mababaw pakinggan nyo, nakakatawa, pero hindi mababaw yon. Dahil tandaan natin, itong mga to'y tumatakbong presidente at yan ang magre-represent sa atin just in case manalo. By the way, si Oo, Secretary Mar Rojas, talagang alumni ng Wharton School of Economics, di ba? Tsaka masakit naman talaga, ikaw. Naghirap ka sa pag-aaral mo, sasabihan kang fake ang diploma mo, hindi ka magwawala. Hindi, tsaka... Nakakairita eh, di ba? Hindi, pero ako, ako, tapos ako sa Caltech. Oo. Caltech. Okay. Alam mo yung Caltech, di ba? Oo. Kalumpang technical. Oo nga. Oh. O, ano ngayon, di ba? Basta tanong pagkatao mo, yun ang pinag-uusapan dyan. Gumagawa Pero alam mo, yung mga graduate ng Caltech gumagawa ng spaceship. oo, spaceship yan. Yung utak Spaceship. niya kakaiba. Pero alam mo, ang election ngayon, parang game ng chess, ano? Tsaka mental game. It's a mental game. Psych war. Psych war. Psych war? Parang psych. Hindi, pinag-uusapan natin si Duterte Oo. si Mar. Si Diba? si Miriam ang Oo. pinag-uusapan natin ngayon. Hindi, kahit sino sa kanila. Ah, Utak okay. ang ginagamit, inising ka para magwala ka, di ba? Sabi Ganun mo, na mental election game, ngayon, mental eh. Ay, ikaw talaga, loko ka. Ay, nako. Di ba? Oh. Parang ganun eh. Alam mo, parang ngayon, hindi na masyado yung publicist eh. Strategist ang kailangan. Minsan, meron mga tumatakbo Strategist. dyan na Oo. masyadong outrageous yung kanilang mga pinagsasasabi na tuloy ako nagdududa kung baka ploy. Kasi Parang may agenda, no? may Strategy agenda. nga eh. Kasi kung iisipin mo, dahil kasi yung pagkampanya, whether it's already campaign period or ngayon, everyone is effectively campaigning already, di ba? Even ahead of the campaign period. Pero yung mga pinagsasabi ng iba, masyadong outrageous that they are bound to self-destruct, di ba? Kagaya yung iba, na-alienate na yung half of the voting population, namely yung kababaihan. Oo. Di ba? Oo. So, Totoo. ang ano ko lang, iniisip ko kung baka akala natin ang babaw, yung pala may malalim na agenda, may conspiracy na hindi natin nakikita. Oh, may na parang ang balak nila, parang pwedeng hindi may manalo. ABC na plan eh, no? Oo, may hindi manalo kung hindi may itulak na ibang mga kandidato. Na pagka nanalo naman, meron na silang usapan. Oo. Parang ganun eh. Ewan From ko the start, no? yung Mag-iisip ka. Oo. May conspiracy theory ka rin, ha? ang Amerikano sinasabi, ang utak daw ng Amerikano, merong pag-aaral na 1 out of every 10 Americans sa tingin naniniwala na may conspiracy nagaganap sa gobyerno nila. Ang mga Pilipino, medyo trusting eh. Kaya siguro tayo nagkakaroon ng mga hindi mapagkakatiwala mga leader eh. 'Di ba? Pero siguro dapat tayo matuto mag-entertain ng kaunting mga conspiracy theory para makita natin ay yung mga nasa likod, yung behind the veil, ika nga. Nasa Parang likod ng kurtina ng Parang may script na eh, no? Itong gagawin natin dito sa month na to, ganun eh. Kawawa naman talaga mga Pilipino. Di ba? Kawawa naman daw talaga yung mga Pilipino. Pati mga Pilipinong aso, yung mga aspin, kawawa naman. Oo. Dahil kasi pag yung leader, hindi raw maayos na tao, pati yung mga sangkaasuhan, apektado. Di ba? Ayun. Pero hindi mo talaga napansin, parang merong isa na presidentiable na talagang may strategy. Strategist talaga.
Strategist. No, baga sa larong poker, this person is playing it so well. Yung bang medyo tahimik ngayon o yung may Hindi, makikita mo kung alam niyo kung kailan susugod eh. Alam niyo kung kailan babanat eh. Alam mo yung ganun. Kasi ito analyze mo. Kapag ikaw ay, kunyari, isa-isayin natin, kahit isa lang, sinong gusto mo? Kunyari, si Duterte na lang, siya naman ang sikat ngayon. Ano? Isipin mo, hindi ka tatakbo, sinabi mo, di ba? Oh, final answer, hindi ako tatakbo. So, ang nangyari doon sa apat, sila-silang nag-isip, paano ko titirahin itong mga katunggali ko. Wala yung pangalan niya sa study nila eh. Pero siya, buong time na sinasabi niya hindi siya tatakbo, pwede siya magplano na paano siya titira doon sa apat. Ayun. Ikaw ba titira ka sa isang taong hindi naman kasali sa laro? Kilala mo si Billy Joel? Oo. Meron siyang meron siyang awit eh. Ako Oo. na dati napalagay ko kailangan isa puso ng ating mga leaders or yung mga gusto maging leader. Yung honesty. Oh my is gosh. Such a lonely word. 'Di ba? Parang Everyone is napaghandaan niya yung untrue. napaghandaan Ayun. niya ang kanyang paano titirahin tong mga to. Na walang kamalay-malay yung apat na siya pala'y kasali sa laro. Pero dakdak ng dakdak, parang yung dakdak parang nagpapakawala ng tubig sa dam. Anyway, malalaman naman natin, Pilita, mula kay RJ Patrol numero 10 na si Ray Ferrer ang pinakahuling ulat ukol naman dun sa pagpapakawala daw ng dam sa tatlong tubig mula sa tatlong Tatlong dam. dam. Okay. Magandang umaga sa iyo, RJ Patrol numero 10, Ray Ferrer. Yes, sinimulan na nga ng tatlong dam ang pagbabawas ng tubig kaninang alas 8 ng umaga. Ayon sa Pag-asa, ang Angat Dam ay nabukas ng isang gate at nagpapakawala ng tubig na umabot ng 60 cubic meter per second na hindi naman daw ito gaano makaka-apekto sa Angat River. Mula kaninang alas 6 ng umaga, umabot na sa 213 cubic meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Mas mataas na sa spilling level nito. Samantala, ang Ambuklaw Dam at Bing Dam naman ay pareho ding nagpakawala ng limitadong tubig. Mula sa Angat Dam, sasaluhin ng San Roque Dam ang tubig na dadaloy sa ilog ng Norsagaray, Angat, maging sa San Rafael, sa Bustos, Baliwag, Plaridel, Pulilan, Kalumpit, Hagunoy, at tuloy nito hanggang sa Manila Bay. Samantala, ang Lamesa Dam naman ay nasa 79.64 meters ang level ng tubig at malayo pa sa critical level na 80.5 meters. Ang Magat Dam nasa 189.75 meters, mas mababa pa sa 193 meters spilling level. Mula sa Quezon City, Ray Ferrer para sa DZRJ 810 8 Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Yun. Maraming salamat sa ulat na yan, Ray Ferrer. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataforma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Pilita, pansamantalang nagkansela daw ito si Vice Mayor Isko Moreno Oo nga. na maging aming guest na aming gigisahin doon sa programang Dapat today, ano? Bakit Kita Iboboto. Oo. Oh, dapat today sana Dapat yan. today, oo. Dahil kasi Christmas party bukas eh. So ngayon sana yung Bakit Kita Iboboto na umuuna
ito si Vice Mayor Isko Moreno. Subalit ano nangyari? Nag-ano daw, out of the country daw. Out of the country. Oh, out of the country? Wow, so Where did you go? Hindi, kasi Matweet ngayon. Pasalubungan mo nga kami dito, Vice. tinanong daw kung sino mag-i-interview sa kanya. Oo. Sabi nung staff natin, dahil kasi bago, yung yung si Joey Falcon, at yung isang host nung programang Katapat at Karancho. So akala niya ang i-interview sa kanya si Mayor Lim. Oo, na medyo hindi magka-party. Yun, kaya nawala. Nawala siya. Teka, matweet. Hello? Why? Anyway, Asa pa siya ngayon, Viber? baka nasa HK. Sa HK. Anyway, baka lang. Yung mga nais mag-text sa atin ng inyong mga sumbong, inyong mga, kung meron kayong mga nasasaksiyan na hindi magaganda sa inyong pamayanan, inyong barangay. Ang ating text line is 0977-342-1644. Inuulit ko po, 0977-342-1644. At meron pang isang text line, 0917-798-8910. That's 0917-798-8910. Yan. Meron din tayong hotline para sa mga nais tumawag, 412-0288. That's 412-0288 para sa lahat ng inyong mga sumbong, lahat ng mga inyong concerns. Bukas na bukas ang aming linya at handang-handa kami ni Miss Pilita na tulungan, syempre. Tulungan sila hanggang at makipag-usap sa kanila kung basta paano ba. Basta wag lang cash. Ako, wala akong pangalan. Pero si Miss Pilita, meron niya charity, yung Smile of a Child, di ba? Smile of a Child Ministry. Ayan, naglalabas talaga ng cash ito si... At saka in kind, Oo, tsaka maraming salamat din sa mga iba na biglang tatawag na they want na, yung kanilang mga gustong itulong ay binibigay naman daw nila. Ayun. Maraming salamat sa tiwala ninyo. So yung foundation. It's not a foundation. It's personal lang. Personal lang talaga yan. Personal lang. Ano yan? Pasko. Tuwing Pasko. Minsan inuuna ko na, minsan November ko na ginagawa. Ngayon. Ngayon ginawa ko na, nauna na ako nung October eh. Meron na akong mga ibang parang, kunyari may narinig ako na tumutulong sa ganito at wala akong oras. Tumutulong na ako doon. Ito, tulong nyo na doon sa mga. At least sila, pumupunta rin eh. Namimili rin kasi ako ng mga personal, yung mga charity. I go for personal. Ayan. Tapos nga pala si Vice Mayor Isko Moreno, sa usapang babae mag-guest. Kung gusto mong safe ka, doon tayo mag-usap. Ay, nakakaloka. By the way, ngayong araw pala ilalabas ng Department of Trade and Industry. Kahapon na interview namin dito si Undersecretary Vic Dimagiba. Yung kanilang magiging desisyon ukol dun sa Mitsubishi Pajero. Montero pala. Montero Sport 2015 lang naman ata yung ngayon. So inaantabayan na natin. Hindi natin alam kung matatawagan natin siya. Ahead of the press conference or right after yung press conference. Dahil kahapon ayaw niyang i-leak. Ayaw niya tayong i-hint kung meron recall ba o kung papanig ba sila dun sa Mitsubishi. Dahil kasi yung Mitsubishi sinasabi, wala silang talagang they turned the vehicle inside out, wala daw sila makita. Doon sa automatic lang naman. At yung apektado daw, sabi ni Yusek Vic, constitutes only a very small portion of the 2015 Mitsubishi Montero Sport. Oo, pero pa rin kahit nakakatakot. Kahit sabihin mo 28 lang yan or 30, but still, medyo delikado eh. Isang ata. Medyo delikado. So buti na rin magkaalam-alam. Pero alam mo, masakit ang kalooban ng mga may-ari ng Montero na bumili dahil daw ang value ngayon, wala nang, if they want to sell it, wala nang gustong bumili. Baka nakasira pwede magka-recall. Oo. Medyo, mas mabuti pa yung manual tuloy. Medyo feeling nila daw na yung kotse nila. Aray. Yan, basag. Nabasag. Ganun pala yung SUV pag nababangga. Oo, malupit. Malupit. Isipin mo, naglalakad ka lang, biglang may sumusugod na Montero sa'yo. Yeah. Wala kang laban doon nasa gutter ka naman. Sabi ni Mayor Lim, Montoro. Parang toro eh. Oo. Dire-diretso. O baka fake na Montero. Parang Prada na naging Prado. Dati, di ba may Pajero, may lumabas pareho. Pareho, mga ganyan. Okay, ito Montoro.
Pero ingat din talaga sa mga sasakyan, ano? Hindi, kahit na anong sasakyan, lalo na ngayon, dahil maraming Christmas party, baka maraming umuwi ng lasing. Pero alam mo, Ayun. basta computerized talaga, meron at meron magkaano dyan eh. Kasi iba na talaga pag computer nang gumagana. Kahit na gaano kagaling yung mga computer, kung yung computer na yan, natin, biglang bumabagsak pag nauntog yan, oo. pag nauntog yan, Totoo wala yan. pa tayo sa level na Oo. yung ating mga kagamitan, shockproof talaga. Oo. Diba? Lalo na yung mga computer sa sasakyan. You can just imagine yung lubak-lubak. Oo. Diba? So, yung cumulative effect Yes. niyan over a long period of time, talaga pwede magkaroon ng mga damage. Talagang anything mechanical, anything computerized, no? Kaya sa akin- Pwedeng mag-malfunction talaga. Kaya sa akin, yung car windows, yan ang pinaka-common sa nasisira, yung car windows. Oo, yung diba? pagpindot mo gano'n, ayaw bumaba o ayaw tumaas. O minsan, pag bumaba sa parking, siyempre, minsan tinitignan mo. Oo. Ayaw na tumaas, hindi ka rin makapag- Buti pa dati, tayo gumagawa no? So ako, better pa sa akin yung ganun. Oo, actually. Dahil kasi, Actually. hindi naman tayo bukas-sara, di ba? Control mo, sarili mo, di ba? Oo. Ako, nagbubukas lang ako minsan pag medyo madilim yung, siyempre gusto mo makita yung, Yes. silip-silip ka. O di kaya, pag magbabayad ka ng parking fee, di ba? Oo. Ayun. O nga pala, may announcement tayo, no? Okay. Announce. Mamaya na malalaman ng mananalo ng brand new Nextbook tablet sa programang Showbiz Galore. Mag-text lang ng mag-text at baka ikaw na ang manalo. So tandaan niyo yan, no? Yung mga nag-text po sa atin sa lahat ng programa. Mamaya niyo po yan malalaman sa Showbiz Galore kung sino ang nanalo ng brand new Nextbook tablet. Na isang pasasalamat yan ng ating A-Tribe Media Broadcasting Network. Ayun. Yan. Napakaganda niya. Magandang pamasko yan, lalo na doon sa mga Actually, gusto ko nga kunin. Pero kung meron kayong mga anak o di kaya apo o di kaya pamangkin na nais nyo regaluhan, ang mungkahi natin, wag na yung mga gadget. Bigyan nyo ng laruan o bigyan nyo something na kasi alam nyo meron pag-aaral na pag yung mga baby, may mga baby kasi kayo halos hindi pa naglalakad pero marunong na magpindot-pindot ng mga gadget na nasisira daw yung kanilang understanding sa reality. Yeah. Hindi nila alam kung ano yung totoo tsaka kung ano yung virtual. Correct. At ako At talaga. pag naglalaro ng computer game yan, Oo. yung minsan, di ba, may violent computer games. Akala nila sa totoong buhay, ganun lang din. Yes. Na kapag tinadya ka mo yung isang tao at bumagsak sa building, meron pa two lives left. Di ba? Correct. Saka walang social orientation. Akala nila Walang yung kausap social... na tunay na tao. Hindi, may nakakapag-usap naman by way of yung di ba? Yeah, but stranger yun. Pero iba yun. Stranger yun. Hindi mo alam kung bata talaga yun. At Baka yung mga delikado yun. pedophile. Oo, Di ba? delikado Oo. yun. Ako yung sa mga magulang, huwag nyo tanggalin sa bata ang pagbasa ng tunay na libro. Yung pagbasa na talagang libro ang hawak. Hindi yung parang binabasa lang through internet. Kasi may mga bata Iba ngayon pa rin ang umiiyak. tunay na libro. Pilitan may mga bata ngayon umiiyak, apektado sila pag nasa cyberbully sila. Oo Ay, ano naman. ngayon? Eh, di Uy, patayin mo yung alam mo- patayin mo yung gadget. Alam mo, Huwag tingin mo ko patayin dyan. yung tao, yung gadget. Pero alam mo, tingin ko dyan, kaya ngayon rampant ang suicide. Oh. Dahil dyan sa social media bullying. Ngayon naman, Oo, kung pinagmumura ka, Hindi, kasi 'di ba yung humiliation mo, isipin mo minsan yung mga pictures mo ilalabas na yung mga huwag kayo nagkukuha ng sarili nyo, nakahubad. Oo, Ito, yung mga sisimple yan. ganun. O pag kayo, paikot-ikot sa bed. Tsaka yung mga Paikot-ikot sa bed. Tsaka yung mga bashing ngayon, naglulupit na talaga. Hindi, yung bashing wala yun. Kasi kahit Mga nakailan bashing, naman. Pinagdadaanan niya mga yan. Kung masyadong talagang yung pusong mamon, yung mahina ang loob. Oo. Pero yung talagang masakit dyan, yung makaka-affecto talaga and can destroy your life. Kung yung mga personal na bagay, kinukunan nyo. Oo, tas lalabas. Tapos, Lalabas. nag-break Oo. kayo, inilabas. Correct. O di kaya. Tsaka yung iba, extortion yun. Ayun. Extortion yun. Yung personal. Ibig sabihin, wala na. Yung iba kasi ang excuse nila, kasi gusto ko 30 years from now, pag kulubot na ako, nakikita ko yung maganda pa yung katawan ko, o yung mahigpit pa yung yung kutis ko. Pero paano naman? Poging-pogi ka pa, ganyan. Maganda pa. Yung ibig sabihin, yung yung hindi ko na sasabihin. Pero yung firm na firm. Correct. Pero yan naman, pag nag-leak, paano pa? Iyak ka. Luhaan ka. Tsaka hirap na humarap. Tsaka kahit na hindi ka talaga yung salaulang tao, pag lumabas na yan, magkakaroon ka ng imahe na masama. Para kang yung
tawag nung kaibigan. Pokish. Oo. Pero alam mo, Oo. hindi ko pa rin bibitaw yung cyberbullying na yan. Dahil ako'y naiinis sa mga tao na, paano mo problema yung nagbubully kayo? Yung nga sinasabi natin, matapang kayo dahil nasa social media kayo. Oo. Di ba? Parang nakatago ka eh. Di ba si Gab Valenciano, yung anak ni Gabi? Ni Gary? Gary. Dahil lang medyo nagsalita siya na hindi niya boboto yung isang kandidato. Oh. Diyos ko, sinugod ng mga supporters. Ang daming pinagsasabi, binalik yung buhay nila in the past, tinira yung magulang, tinira buong lahi nila. At higit sa lahat, sinabihan pa sana ma-rape ang asawa mo. Yan ba tama? Utak ba yan ng mga citizen na sinasabing gusto mong matinong bansa? Gusto mo matinong leader. Gusto mo ng gantong leader para luminis tayo. Tingnan yung ginagawa nyo. Ito sasabihin ko, Miss Pilita, kung ano-ano sinasabi, yung problema, kriminalidad, problema, ganyan, kung problema ng Pilipino, matigas ang ulo. Ang problema ng Pilipino, yung mga leader, hindi sumusunod sa batas. Sila mismo. Simple lang yun. Hindi At pwedeng, dahil ikaw ang leader, ikaw ang gagawa ng batas yung kapritsyo mo. O dahil gusto mo magpalabas, gagawa ka ng bagay na labag sa batas. Lahat ng naging problema nating malaki, na nailubog, sa putik ang buong bansa natin dahil yung mga leader na ating nailuluklok, dahil siguro gago tayo, o dahil bobotante tayo, o marami sa atin, ay hindi sumusunod sa batas. Pumapatay, nagnanakaw, nanloloko. So, yun ang problema. Nagpa-power play? Ayun, nagpa-power play. So, wag na natin kung ano-ano pang paikot-ikutin. Dapat sumunod sa batas. Yung sinasabi nila, parang naive daw. Yung naive, yung inosente ka kapag you play by the book. Yeah. Kaya inakda yung libro na yan, yung batas, yung ating konstitusyon, saligang batas, tsaka yung ating mga iba pa mga batas, para sundin, hindi para suwayin ng ating mga sariling leader. Tapos, isipin mo kung wala kang batas na sinusunod, di lahat tayo dito parang mga wild beast. May batas na nga, hindi nasunod. Asal ano pa rin yung iba di ba? Tsaka sasabihin, pag kailangan natin ang batas para tayo sumunod at para hindi tayo mag-asal, ano tawag dyan? Yung beast nga na tinatawag. Etong mga usong mga pinagsasabi ngayon na somehow parang naloloko o kinakagat, pinapatulan ng ating mga kababayan. Yung sinasabi. Pag meron kunyari nagreklamo ng bakit hindi sumusunod, bakit hindi ginagalang ang human rights, karapatang pantao, sasabihin naman, at kumpiyansa pa kanilang mukha, paano naman yung human rights ng biktima nung na-rape o nung napatayan. Paano naman sila? Sabihin naman ng mga hindi nag-iisip yan, oo nga. Bakit yung human rights lang nung mga salarin at hindi ng mga biktima? Parang kawawa nga naman kung isipin mo. Pero alam mo, yung due process na yan, yung pag pinangangalagaan natin yung human rights through observing due process, hindi naman yan para dun sa mga salarin talaga, dun sa mga pustakan. Wala akong pakialam dun sa mga drug dealer o dun sa mga mamamatay tao. Para yan dun sa mga inosenteng naaakusahan. Correct. Kasi kung lahat ng mga suspect, kung lahat ng mga barilin guilty mo agad, patayin mo agad. Kung lahat pilitan ng mga masasamang tao, ginagawa yung krimen nila sa harap ng CCTV at meron pa silang nakabitin na ID, parang media ID, na pinakikita yung pangalan nila, di okay lang yan. Pero karamihan ng mga krimen, ginagawa sa kadiliman. Hindi na maaamin yung mga guilty di ba? Ngayon, kung lahat ng napagsuspetsahan, papatayin mo agad. Yung false guy. Wala na siyang... diba? Alam natin na marami... Yung mga sinasabing baliwala yung mga human rights na yan, hindi dapat bigyan ng importansya. Hindi pa yan nakatagpo ng tarantadong pulis o di kaya tarantadong politiko. Pero dahil tayo sa industriya ng media, alam natin maraming gagong pulis at gagong politiko. Alam natin na talaga kailangan meron pa mga panuntunang batas para pangalagaan yung mga inosente sa mga hindi makatuwirang akusasyon. Kasi yun ang delikado yung mga inosente na biglang may mangyayari sa kanila. Meron mga hit squad o death squad o anumang mga yung summary execution, yung nagko-commit niya. Paano kung nakursundahan yung misis mo? Yun na nga. Ng hit squad na yan. Correct. O di kaya nakaalitan Plantang mo. ka. Sabi, aakusahan ka na ikaw ang ikaw ay drug dealer. O di dahil
siyempre malapit sa kung sino man leader yon, Mm. miyembro nung hit squad, nung leader, di patay ka na. Yun na nga. Kahit na inosente ka. Plantahan ka lang. Yung mga nagsasabi, yung Oo. mga gagong mga Pilipino nagsasabi na, dapat wala na yan, patayin na Oo. kaagad yan. Isipin nyo kung anak nyo o asawa nyo na napagkamalan. Ano sasabihin nyo? Dapat wala nang batas-batas, wala nang due process, patay na lang ng patay. Yan Ang dapat pala kasi, Ayun. yung sistema. Oo. O, di ba? Yung sistema ng peace and order, yung ating justice, yun ang palakasin nyo. Para yung mga sinasabi na, kasi walang justice dito, palakasin mo ang justice kung ikaw ang leader, di ba? Ayun. Pero wag kang umalis sa tamang proseso. Tsaka tingnan mo, ilalagay mo sa kamay ng gobyerno lang yung life or death na wala ng proseso. Tingnan mo nga yung nangyayaring tanimbala sa airport Hanggang mga pulis. Mga pulis. Hanggang ngayon ang no? nagagawa. Oo. So, pwede ba natin pagkatiwalaan lang ng walang proseso yung yung mga autoridad kuno? So, kailangan talaga po. Wala naman tayong pinatutungkulan. Kung meron kayong nakikitang koneksyon sa mga pangyayari sa ating bansa ngayon, nasa sa inyo na yan. Pero ang sinasabi ko lang, at ito po hindi ko aatrasan, ang due process at pagsunod sa batas ay kinakailangan ng isang sibilisadong sosyedad, sibilisadong lipunan. Kung wala pong pagsunod sa batas, puro hayop-hayop na lang tayo, at kayo na hayop, huwag kayo magreklamo. Dahil gambol na ginusto nyo tayo. yan. Kanya-kanya na tayo. Yun. Diba? Kanya-kanya na tayong mag-protect sa sarili natin pag ganun. Ayun. Gulo yan. Anyway, basahin naman natin ang Sige. kanilang mga text. Sige, basa ka. Good morning, Carancho, Oh. Sir Miguel, at happy birthday, Mayor Alfredo Lim. Ay, happy birthday po, Mayor. Hindi pa sa Lunes. Lim. Wishing you good health at Gardo, kamusta ka? Ayun. Grabe na. Ayan. Okay daw si Gardo. Ayun, Anong sabi nung grabe na text, nangyayari sa Maynila, kaya apurahin ninyo na kayong mga nagsasamantala. Apurahin ninyo na kayong mga nagsasamantala. Sa pagbabalik ni Mayor Lim, lintik na lang walang ganti. Nako, patay ka. Nagtadhana sa Ayan inyo. na. Thanks from Norman Texon from San Miguel, Bulacan. Si Hello Norman po, Norman. Texon. Ito naman mula sa isang texter na ang kanyang hindi nagbigay ng pangalan o apelyido o lugar kung taga saan siya, pero yung kanyang cellphone number ay nagtatapos sa 7120. 7120. Simple lang ang kanyang mensahe sa atin. Ano daw? Hello kay Miss Pilita. Hello. Yun lang. Hello. Sino ka? Who you? Who you? Hello. Pero parang hello. Parang may tunog, ano? Yung pagkaka-text, Hello? parang may pag-ganun Is it me you're looking for? Napakanta pa tuloy ako. Natawa ka nun, ano? Ito naman ang text ng ating suki, si Donald Aquino of Santa Maria. Hello, Mr. Donald. Magandang umaga po sa inyo, Ka Miguel, kay buting Mayor Lim at Miss Pilita. Itong lipunan natin tunay nakakaiba. Ika nga kapag mga walang hiya at mga hambog sila pa ang mga nagiging leader, bunga ng pagiging pabaya at sa mga maling paniwala ng karamihan. Naging tanyag din itong bayan natin dun sa pambababoy sa mga tamang batas. Yun, tama. Tama ka doon, Mr. Donald. Kaya matitinong isipan na lang talaga ng taong bayan ang tunay na pagbabago dito sa lipunan, ang tunay na babago dito sa lipunan nating patuloy na nalulunod sa kawalan. Salamat Yun. po. Nagmamahal. Donald Aquino. Galing-galing naman ni ng Mr. Santa Maria, Donald. Tondo, Lalim. Manila. Ayun nga, tinan mo na nga, ang ehemplo na lang si Mayor Lim. Ito naman, yung mamang yan, kilala naman na walang patawad din yan sa kriminal, di ba? Pero, yung sinasabi niya nga, the law applies to all or to, no one at all. Ibig sabihin, yung kanya naman, pinoproseso naman. Ay, pag lumaban talaga yung mga kriminal, talagang babarilin. Oo. Di ba? Tsaka pag napatunayan. Pero, ito naman, muna. magandang arrest record talaga naman ni Mayor Lim. Maganda rin ang arrest. True naman yan, true. Oo, talaga kaibigan ng inyong daddy, di ba, si Mayor Lim? At bilang mga pulis, kailangan talaga minsan napapaengkwentro kayo. Oo. Pero ang ano pa rin noon, hanggang sa maaari,
yung arestuhin naman muna. Problema naman, ngayoko lang naman kasi dito, hindi pa nga nakaupo Kita mo na yung banta na basta pwedeng pumatay. Hindi, tsaka ang problema. Tsaka yung mga supporters na nagiging ganun din, napuna mo. Hindi, akala nila, ganun lang. Ganun lang. Hanggang umikot sa kanila at sila napatayan. Ayun na nga, nakakaloka, di ba? Parang walker sila. Yung Hindi, ganun. dahil alam mo, yung ang punto de vista niya kasi, kami ang papatay sa inyo. Pero pag ang sosyudad ay naging patayan, hindi lalayo na ikaw naman ang magkakaroon ng casualty. Tsaka iikot yan Tsaka gagantihan ka. O pag kayo naman pinagpapatay. Iikot o yan. sasabihin nyo, pag kayo naman ang tinutugis at wala ng batas-batas, kayo ang lilipulin, kayo naman ang sisigaw, human rights. Human rights! Okay. Eto. Ano ba to? Ano meron naman tayong ang report. natin? Ikalawang pagdinig sa kaso ng pagpaslang sa SAF 44. Sisimula na ng Department of Justice. Alamin naman natin ang latest sa issue na yan. Mula kay RJ Patrol numero 4, si Gina Mape mula sa siyudad ng Maynila. RJ Patrol! Gina Mape, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga rin sa inyo. Nagsimula na nga ang ikalawang araw ng preliminary investigation ng Department of Justice kaugnay sa complex crime of murder laban sa 90 suspect sa pagpaslang sa 44 na miyembro ng Special Action Force ng Philippine National Police. Ngunit taliwas sa nakaraang pagdinig, naging mahigpit ngayon ang security ng DOJ sa media. Binawala na ang mga mamamahayag na nagko-cover sa loob na lumabas at huwag nang pumasok at lalo na yaong may mga gadget at may mga dalang kamera. Ito ay upang pangalagaan umano ang pagkakakilanlan sa mga nandoroong mga miyembro ng ahensya ng gobyerno. Inaasahang maghahain ngayon ng kontra sa laysay o counter affidavit ang mga akusado sa krimen. Sa ngayon ay nandito na sa DOJ ang 3 sa mga abogado at ang mga abogado ng 3 sa mga akusado na sina Attorney Ronald Torres at Attorney Carlos Valdez. Inaasahan ding maghahain ng kanilang supplemental complaint ang NBI ngayon na nandito na rin sa DOJ. Maaalala mo, on January 25 ng madaling araw ay isisilbi ng mga miyembro ng staff ang warrant of arrest laban sa Zulkifli Binir, ngunit sa halip sila ay sinalubong ng katakot-takot na paputok. Mula sa DOJ, ako si Gina Mape para sa DZRJ 8 Crime Media, ang hintira ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa ulat na yan, Gina Mape. RJ Patrol! Ayun, okay. Sa tingin mo ba may dinadaan nangyayari dyan sa SAF 44 case? Pero kahit na paano, dinadaan nila sa proseso. Di ba DOJ. sisilbihan daw nila ng warrant yung mga MILF tsaka yung mga armed groups. Pero pinaputukan naman sila. Yan, sa ganyang punto, paulanan nyo na. Ay, kalaban na yun. Kalaban na yan. It's a war. Yun. War na yan eh. Magkaalam-alam na. Naalala ko tuloy yung mga pamilya nung sa 44, magpapasko. Magpapasko. Maalala mo talaga. Nako, Diyos ko. Anyway, Ewan patapos ko pa. natin programa. Pero ano ba ang kanila? Kasi ang sinasabi ko nga to lagi, sa bawat tayo magbo-broadcast, kahit ano dati pa, sa TV pa tayo, na sa pagkatapos ng isang oras na broadcast, ang pinaka-wish ko lang ay meron napulot na kahit na konting gem. Yeah. May enlightenment. Napulot na aral yung ating mga tagapanood at tagapakinig sa ating pinagsasabi. So, ano ang anong naibahagi natin sa kanila, Miss Pilita, ngayong umagang ito? Na maulan. Naibahagi natin na may mga bagay tayo na pwedeng ilalaban natin, di ba? Huwag tayong matakot magsalita kung anong tingin nating tama. At ako talaga, isa lang sasabihin ko, kung sinong sinusuportahan ninyo is a reflection of yourself, of your belief, no? Mag-isip kayo maigi. Kung sino sinusuportahan nyo, yun ang gusto nyong mangyari sa buhay nyo. Yun ang inaano ko dyan. Ako naman, masasabi tama ka ko dun sa kanila. Iikot sa'yo yan eh. Kapag ikaw,
ang iyong isinusulong ay ang pamunuan o liderato na sumusuporta sa kawalan ng batas. Ha? Pag yung ating lipunan naging lawless at kayo napahamak, naging malaimpyerno sisigaw kayo. buhay nyo, problema nyo yun. Pwede ko dagdagan yan. Hindi ko matiis eh. Yung sa mga taong nagsasabi, no, na parang pagdating sa mga treatment sa pagkababae ng isang tao. Ayun. Ako magsasalita lang ako dahil babae ako, hindi ko na matiis eh. Yung ewan ko kung totoo to, pero merong nag-interview, no, na kung bakit humahalik ang isang kandidato sa lips randomly sa mga kababaihan. At ang sagot ay kahit may asawa, yun ngayon. Kahit sino. At ang sagot mo ay, bakit masama ba? Pag ako may narinig na isang tatay, isang anak na lalaki, isang boyfriend, 'di ba? At yung mga ikay lalaki meron sa buhay mo na isang babaeng mahalaga sa iyo. Sige nga, sagutin mo nga na tama lang 'yun. Huwag nating intindihin 'yun. O tapos pag umalma yung asawa o yung boyfriend, papapatay mo rin. 'Di ba? Huwag niyo sabihin okay lang kasi minsan ako napipikon pagdating sa kababaihan, care kayo. Dahil lang sinusuportahan nyo, ganon. Ang gwapo, ang gwapo. Alam mo yung sinasabi yung mga lalaki na nagbabayad o di kaya nang babastos ng babae. Hindi marunong manligaw yun. Kasi yung mga marunong manligaw. Ako hindi na nga nag-ano doon sa presidential na yun. Dahil ganon siya, inaamin niya. Napipikon ako sa supporters niya magsasabing, yaan mo nang ganon. Ano kayo? Wala bang mahalagang babae sa buhay nyo na okay lang? Isipin nyo, nanay nyo, tsaka mga kapatid nyo. Sigurado kahit nyo, kaibigan na babae mo, papayag kang gano'n, halikan na lang bigla. Tumigil kayo dyan. Ayan, nagalit tuloy ako. Okay, itaas ang bander ng kababaihan. Diba? Magsalita naman kayo tungkol sa kababaihan itong mga to. Speaking of kababaihan, overtime na tayo. Magagalit kayong yung Reyna dito, si Salala. Okay, dyan na po nagtatapos ang ating programa ngayong umaga. Okay, marami pong salamat sa inyo. Sana na-stress din kayo. Bukas po, magkakasama-sama tayong muli. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Maraming salamat po. Have a great day, everyone. Trimedia Pro Incorporated. The BBC in London goes direct to the Raja Broadcasting Network, DZRJ, 8:10 a.m. with a live news update. The Saudi-led coalition has warned that its temporary ceasefire with Houthi rebels in Yemen could collapse at any time. The comments came after the two sides began a prisoner swap involving hundreds of detainees to support the UN-sponsored peace talks that started on Tuesday. Our Arab Affairs editor, Sebastian Usher, reports. The prisoner swap is the only confidence building